Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo. Good morning po sa inyo lahat, mga kape. Magandang oras po. At nawa pagpalain po tayo ng Diyos ng kapayapaan sa buhay. And of course, natawag natin kagalakan sa ating pong kalooban. Ayan po ang mga kakape. Abiting, naririto ako na inawit po para sa atin ni Brother Edgar Alonso na nandyan po sa Sunderland, England. Ayan po. Muli, welcome po sa ating pong morning coffee devotion. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Sana magandang awitin mga kape. Mulit-muli, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang tanghali dyan po sa Hawaii. And of course, magandang hapon po at takip silim dyan po sa Canada, dyan po sa Toronto, sa Ontario, at sa lahat po ng parte ng Canada na kung saan inaabot po ng ating pong programa. Magandang gabi po dyan po sa England, dyan po sa Kent, sa Sunderland, at dyan po sa London. Magandang oras po sa inyo. And of course, isama na natin dito ang Switzerland, ang Norway, Spain, at saka Netherlands. Ayan po, magandang hapon po dyan po sa San Francisco, California.
and of course yan sa Texas, at magandang gabi at hating gabi po o madaling araw dyan po sa Taif, Saudi Arabia, sa KSA, dyan po sa UAE, opo, dyan po sa Dubai, sa Daman, Oman, sa Riyadh, sa Qatar, sa Kuwait, at sa lahat po, pati na rin po sa Jordan, sa lahat po ng parte ng mundo na inaabot po ng ating programa, nang dahil po sa inyong masigasig na pag-spread o pag-share ng salita ng Diyos. Magandang oras po sa inyo, and may God bless us all. Mga kape, narito po ko ngayon sa ating pong devotion time, sa morning coffee devotion. Kaya ayan po ha, magandang oras po sa inyo lahat. Nawa kayo po ay nasa maayos na kalagayan habang nandito tayo ngayon at nagkakaisa para sa salita ng Diyos. Magandang umaga, magandang tanghali po dyan sa Hawaii, Ma'am Julia Reyes, kay Ma'am Guillermo, salamat po, kay Sister Hilda Agpawa, Uncle Arnel Valeriano, and Auntie Elena, magandang umaga po sa inyo. Kay Manang Lenita Hernando, magandang oras sa iyo dyan sa Hawaii, Ate Lenita. And yes, maraming salamat Manong Willie Reynon. Sayang di mo nakita di kita I'm imas nga siguro nakita di yung post ko yang hamo na raman na nag-iimas di kita paspasangon da kalakaliga naman EJP Dig di kita jumping foods, yan, including di kita pasayan nga di kita lagdaw nga tabantay igat kada tukak nag-iimasen. Anyway, magandang oras po dyan po sa Pidig, dyan sa Estancia, si Chutoy, dyan sa LCBM, under the leadership of their Pastor Marlon Salvador. Maraming salamat for the hospitality na inyo pong binigay o ipinaramdam sa amin kahapon. Sa lahat po ng mga members dyan na naghanda, maraming salamat. God bless you all. Magpatuloy lang po tayo para sa Panginoon. And of course, kay Brother George Racuya na kasama po natin na nagpunta doon because of his initiative na nagkaroon po ng tinatawag na distribution of blessing doon sa lugar na yon. And God bless you more. And of course, sa aming pong driver na sa rin kasama natin, si Brother Johnson Gaviran Tolentino. Magandang oras sa iyo, bro, and God bless you. Okay, so magandang umaga, magandang hapon dyan sa San Francisco, California, Ma'am Emerita Baptista Corpus. Good morning to all again, Pastor, na imbag nga panagkapeyo amin. Kinagpaiswanan nakat, dito ayan may nakalawlawagan. Mabalente gunay-gunayon, nagtrabahon. Yung sumati oras tayo, so mabaliran tayo. Hindi sumurot, no, at tuman pinag-adjust na. May pakamundo ba't laing kada kayo. Yes, good morning Ma'am Jen Alaba, ang ating pong kasama din po sa Camp 1 Ilocos Norte First Police Mobile Force and Company. Ma'am Jen Alaba, magandang umaga po sa inyo, of course sa inyong po partner, sa inyong family. Ma'am Telma Harap ng Ednilaw, magandang umaga sa Ednilaw family dyan sa Pinili. Good morning, maraming salamat. And of course kay Janina Abukay Sahagon dyan sa Kuwait. Magandang umaga sa iyo. Magandang hating gabi. Salamat at kasama ka namin kahit na alam namin ikaw ay nagpupuyat sa oras na to. Salamat Janina, God bless you. Kay Judy and Brenda Rosales, good morning Judy and Brenda Rosales sa 48A, Kabungaan, ingat kayo. Of course, tayo ay apektado sa COVID-19. I mean, kasama sa ating mga barangay ang mga infected ngayon. And yes, please pray for our barangay also. Dahil po, meron naman po kaming kailangang asikasuhin. Ayan. Dahil po, mayroon po nagpositive dito sa aming pong barangay. Pray po tayo ha. Ma'am G. Bailon, hello po. Blessed morning bro. At lahat ng kakape. Maraming salamat Ma'am G. Ang ating pong kasama sa LMJ, Online Home Radio.
mga kalababol na narito, and of course, welcome to our morning coffee devotion, and you are now part of our family MCD morning coffee devotion. Maraming salamat po, Ma'am G. Bailon, and thank you for the tags. Mas Bimin Ascension Gonzales, magandang umaga sa iyo, ate, of course, kay Ma'am Irene Respicio Domingo, kay Ma'am Anita Domingo Alonso, kay Auntie Elsie Dapawan, kay Auntie Daling, saka sa lahat po ng kasama nila dyan sa compound. Magandang oras po. Of course, including po ang ating punong barangay, si Kapitan Jerry Corpus Alonso. Magandang umaga, Angel Dumlao, and of course kay Auntie Ilay, Nana Ilay, magandang umaga sa iyo. God bless you. And of course kay Madam Jessie Gawiran and Auntie Pasing dyan sa Sambuanga. Ma'am Emelda Marcos Baguyo, good morning po. And of course, salamat. Kay Vernon Domingo, maraming salamat, sir. Lord Lisa Asuncion dyan po sa Canada. And of course, Eugene Sumera Asuncion dyan sa Canada, magandang umaga. Blessed morning there once again, Cas Pastor and everyone, and thanks for including always my prayer request in your devotion. Yes, you're welcome, and to God be the glory, Cas Flordelisa. Sir Sargine Corpus, of course, sa inyong lugar, siguro anniversary pa ninyo. Happy anniversary, 36th wedding anniversary, Sir Sargine, and of course kay Ma'am Amelita. Ayan po. Cas Eugene Sabera Asuncion, maraming salamat, and of course kay Ma'am Luz, Erica Yadaw Vidal, maraming salamat, Erica. Yes, I'm home, Cas, God is good. Amen. Praise God. Naglamig salita dito, napudo to. Nakabudpudot dito yan, men. Marcelino Pablo Gutierrez, sir, brother Marcelino Pablo Gutierrez dyan sa Hawaii. Magandang umaga sa iyo. Magandang tanghali sa iyo dyan. And of course, sa lahat po ng mga taga dyan sa Hawaii, makinig po kayo mamaya. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon dyan sa inyo, Friday. And of course here, mamaya 8 to 10. Mapapaga po tayo ng 2 oras sa ating pong broadcasting sa KKNE 940 km dyan po sa Hawaii. Maya-maya na po yun. Maraming salamat. Salamat. May Marisa Marcelo ako, of course kay Manong Mario, kay Angel, kay Marjan, at saka kay Brother Dixon. Magandang umaga sa inyo. David Ascension Malinga Sr., of course kay Rosalie, maraming salamat, at sa lahat ng kasama natin dyan po sa Pasig City. Of course, Rizalito Lopez and Ma'am Flores, magandang umaga sa inyo. And of course, magandang gabi po dyan po sa Netherlands, Ma'am Vilmarin Sagit Agpawa de Gruyter. Maraming salamat, Ma'am Vilmarin. Salamat. And yes, Rose Mulats, magandang umaga po sa inyo. Magandang gabi dyan po sa Kent, England. And kay Cons Ring Peace MS Pino, magandang umaga. And of course kay Brother Romel and kay Sam. Okay, maraming salamat. Dito'y Cas, ito'y Canada. O nanan eh. Simrek kab summer kuman. Bigla nga nag-snow. Parang totoo na yung sinasabi lang, climate change, ano? Pero totoo yun. Anyway. Yes, okay. So, before we will pray, mga kakape, pakinggan po muna natin itong awiting ito. Kung saan tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Dahil po sa kanyang kabutihan sa atin. Salamat sa iyo, Panginoon. Magandang umaga, Ma'am Alice RB. Ingat po kayo dyan. Salamat sa iyo, Panginoon. Nandyan po si Ma'am Arian. Salamat Magandang oras po sa inyo. ko ngayon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga
pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali, Amen. Amen, Mama Merita. sa iyo ako'y magpupuri. Dahil sa iyong kabutihan aking natanggap, ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang magtatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali, sa iyo ako'y magpupuri. Dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan, ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Yan po ang awiting. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa Kanya. And yes, yan ang dapat hindi po nawawala po sa atin, mga kakape. Yung lagi po tayo nagpapasalamat sa Kanya. Sa oras na to, mga kakape, let us go to God in prayer. As we pray, mga kakape, if you have some prayer requests, kung mayroon kayong gustong hingin sa Panginoon o hilingin sa Kanya, as we are praying, you can just whisper, especially your unspoken request. Mga kakape, tayo po manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na to, ang aming pong amang nasa langit. Ikaw ay dakila sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay magkakasama muli para sa inyong pangalan. Yes, you know our hearts, Lord. You know even ang aming pong mga desire, ang aming pong mga motibo. Wala po kami may ikukubli sa inyo. Wala po kami may tatago sa inyo. Dahil alam po namin, Panginoon, that everything that we have done, everything that we do, nandyan po kayo palagi, nakabantay, kasama ka namin, nandito ka sa aming pong mga puso. And yes, Lord, nakakahiya po dahil sa mga ginagawa po namin hindi katanggap-tanggap sa inyo. And by that, Lord, we are begging you to please forgive us for the sins that we have done. Linisin po ninyo, Panginoon, ang aming puso at isipan. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Bless each every one of us, Lord. And again, kami po ay nagmamakaawa na meron pong kababaan loob. Panginoon,
Patawarin po ninyo kami. Maraming salamat po. Lord, this time kami po ay nagpapasalamat for your presence. And even Lord, sa oras na to, nilapit po namin sa inyo ang bawat isa. You know exactly what we feel right now. Kung ano po ang makailangan namin, alam na alam po ninyo. Comfort, help, strength, healing, as well as sa amin po mga family problems. At po nang amin pong dala-dala na bigat sa amin pong buhay. Kami po, Panginoon, ay inyong tulungan. Problema sa relasyon, problema sa trabaho, problema sa business, financially problem, sa mga may pagkakautang na kailangan pong mabayaran. We pray, Lord, as we have learned already about our mistakes, sa mga wrong choices, we ask you, Lord, that since you have given us already sa aming pong mga nararamdaman o sa aming pong na-experience ngayon, we pray, Lord, that you please help us. Help us also to have financial freedom. Maraming salamat po, Panginoon. At ngayon po, kami po ay nagmamakaawa at nagsusumamo na sa amin po kalagayan yun. Please, Lord, please protect us. Please protect us from this pandemic. Mga nangailangan po, Panginoon, ng healing, opo, that you may please, Lord, help them to recover completely and faster. Please touch their bodies, Lord. Lord, we thank you very much for all these prayer requests. Alam ko po, Panginoon, na kahit nasa utak pa lang namin, alam na alam ninyo ang aming pong gustong sabihin at gustong hingin. And yes, Lord, we are praying for good health to every one of us. Whatever the circumstances and situations where we are in right now, we do pray, Lord, that you please help us. Those who are in need, sa mga nangailangan po ng proteksyon sa kanilang pong pagta-travel, and of course, sa mga pagsubok na ibinibigay mo sa amin, we pray, Lord, that you may please strengthen us. And kami po ay panatilihin mo mapagpakumbaba in all things. Wala pa kami magmamayabang sa inyo. Yes, thou knowest our prayer request, Lord. Kahit po sa mga nakalatag po sa aming pong isipan at sa aming pong listahan, nilalapit po namin sa inyo. And yet, Lord, please continue to bless our families. Please continue to give us that confidence. Dahil alam po namin, Panginoon, that ikaw po ang aming pong kailangan. At ikaw lang sapat na sa aming pong buhay. Maraming salamat po, Panginoon. And yet, we pray, Lord, sa mga may pakaramdaman po ngayon, please heal them, strengthen them. And we thank you very much, Lord. Holy Spirit, please, Lord, give us wisdom, understanding as we listen again to your word. Maraming salamat po. And yes, Lord, bless our government.
sa lahat po ng mga uppers, frontliners. We pray, Lord, that you may please protect them. And of course, Lord, sa mga educators, give them more patience, of course, good health. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Maraming salamat, ito ang dalangin. Whatever we have right now, Lord, we thank you very much. Bless our family and please provide our needs. In Jesus Christ's name, we ask all these things. Amen and amen. Thank you very much mga kape for your patience as we are praying. And of course, I do believe that kayo po ay nanalangin din habang tayo po ay nanalangin. Okay? Kailangan po nating tapusin kaagad dahil meron po akong nararamdaman. Anyway, pasensya na po At mamaya-maya po ay ating po ipanalangin lahat ng mga prayer request nyo. And of course, kahit po hindi tayo on air, kailangan po natin ipanalangin yung mga yan. Opo. At yes, I just want to with you kung matay sobra ko na. Hindi manuwili. Yes, sa mga magbe-birthday ngayon, happy birthday to all of you and to those who will celebrate the anniversaries. Happy anniversaries and more. May you have more birthdays and anniversaries to come. Update ko lang po kayo, mga kakape, about our situation here in Ilocos Norte. Ilocos Norte recorded 29 new cases 7 hours ago. Dito sa Provincial Government of Ilocos Norte page. Okay? So, yan po ang mga updates. At dito sa aming barangay, meron pong isa na nag-positive. Kaya, mga taga-barangay, ingat-ingat kayo. And again, ganito po yun. Mas maging maayos po ang ating pong barangay o ang ating pong komunidad, wherever we are, kung tayo po ay confident din at alam natin na tayo ay sumusunod sa mga protocols. And anyway, yan po yun. Napakahalaga po yung tinatawag nating pagsunod sa tinatawag na social or physical distancing. Ayan po So, again, wearing our face mask is essential. Huwag po natin kalilimutan yon. At sa mga naapektahan dito sa aming pong barangay and to all the world, sa mga naka-isolate, naka-quarantine, we need to pray for them that they may have that strength, that immune system that they need para ma-combat po nila ang virus na nasa kanilang pong katawan. Okay? So, before we will go to our topic, and in which this is the continuation of what we have started yesterday, yung the basic steps how to be taken in order to gain a clear conscience. Ito po yun. Napag-usapan natin kahapon na napakahalaga na meron po tayong malinis o mabuting konsensya. Kinorek nga ng aking kapatid yung spelling ko sa Tagalog. Anyway, there's no big deal about that spelling. At least nagkakaunawaan tayo anyway. Thank you very much for that correction, Kuya. And yes, maraming salamat po sa inyo. And ngayon, bago po tayo dumako dito sa ating pong mga steps, basic steps, in order for us to gain a clear conscience, in which we all know that and we all want that and we all need that. Atin po yung pag-usapan maya-maya po kasi kailangan kong ayusin ang sarili ko. You know exactly what I mean right now. Kaya nga naputol yung ating hindi ko na banggit yung mga pangalan ng mga dapat natin panalangin dahil nga po baka magkakalat po tayo rito. Salamat po sa inyo. This is a song that will remind us about our service to God. Pakinggan po na natin to. Ikaw, Kristiyano ka.
Kailan ka pa maglilingkod sa Kanya? Ayan po sandali lang po. Kailan ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan ba? Kailan ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya? Yes, mga kape, if you have questions, please feel free to ask questions po about the Bible. Baka meron po tayong time mamaya at sasagutin natin yan. So, please just comment kung ano po yung mga gusto nyo itanong, mga kakape. Salamat po. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kaya siya ay Good morning, Adalberto Cañete Jr. and of course kay Manang Charles Pon, Louis Respicio. maglilingkod sa Diyos? Yes, kay Manong Edwin Agcavile, good morning. Kay Ma'am Mirna Munoz. Sir Nemesio Alipio Jr., good morning po. We are always praying for you, sir. Maraming salamat. Kas Jepong Jep Alonso. And of course, kay Ma'am Susan Pascual. Benedict Liberato, maraming salamat. And Sonny Bagay Dolere, dyan sa Lagi Sail. Ayan. Kung ang araw Maraming salamat sa pag-share live. mo'y lumipas na, Napaka-halaga po nun. In order for us to be a blessing also to others. lingkuran. Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan ba? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan ba? And kung awiting, kailan pa? Okay, kailan ka pa nga ba maglilingkod sa Kanya? Ayan po ang isang challenge sa ating po lahat. And I do believe na lahat po tayo ngayon ay na mumulat na sa katotohanan na dapat natin tanggapin that we are here because of God's grace and we need to live as we praise and please God. Ayan po yung dapat nating laging isipin na sa ating pong pamumuhay as God
told us from His Word that, Lord, please teach us to number our days. That means wag po nating hayaan o wag nating hayaang lilipas ang ating pong oras o panahon o araw na wala po tayong nagagawang bagay na ikaluwalhati ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya ngayon, we will proceed to our lesson or sa ating pong devotion na ito po ay makukuha natin at mababasa natin sa Romans chapter 12 verse 18. Good morning, Meredith Del Maningas, of course kay Ate Marling. Okay, ito po. Romans 12:18. Dito po natin kukunin ang ating pong lesson ngayong umagang ito. If it is possible, according to what the Bible says, in Romans chapter 12 verse 18, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. So live peaceably with all men. Na tayo raw ay dapat mamuhay na meron pong kapayapaan, meron pong pakikipagbate sa lahat ng mga tao. That means walang away, walang kaaway. Yan po ang nais na ituro sa atin ng talatang ito, na kung posible, kung pupwede, kung maaari sana, na habang tayo ay nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, na tayo ay mamuhay ng may kapayapaan sa bawat tao, sa lahat ng tao, sa paligid natin, and everywhere we go. Kaya napakahalaga yung pag may namit kang tao, good morning, peace be with you, ganon. Because there will be an impact doon po sa sasabihin natin, peace be with you. Kaya ngayong umagang ito, gusto ko lang sabihin sa inyo, mga kape, may the peace of God be in us and will flow through our life as we become a blessing to others by making peace with them, especially when there is something that we need to do or to straighten up. Ayan po, mga kakape. Napakahalaga po na ating pong siyasatin ang ating pong puso, ang ating pong motibo, ang ating pong kaisipan, dahil nga alam natin at alam natin dahil meron po tayong tinatawag na discerning spirit, in where if we will heed or if we will listen to the promptings of the Holy Spirit, may mga sinasabi po sa atin na kailangan po nating maging attentive at isasabihin sa atin at ipapaalala sa atin yung mga bagay-bagay na dapat nating itama sa ating pong buhay. And that is what we call yung tinatawag nating pakikiusap ng banal na espiritu sa ating pong espiritu, sa ating pong konsensya, na ito po ay mag-e-echo at mag-e-echo sa ating pong isipan, sa ating pong buhay, na yung taong ito, na yung tao na yon, meron kang problema sa kanya na kailangan mong itama. Kaya it takes yung tinatawag nating lakas ng loob when it comes to going into them, pupunta ka sa kanila, going unto them. I'm sorry for that wrong word kung meron man ako nasabi. Going to them and asking for forgiveness really takes courage. Opo, napakahalaga po nun dahil kailangan po ng lakas ng loob talaga para humingi ng kapatawaran sa kapwa, sa mga taong nasaktan o na-offend po natin. Okay? So, let us take responsibility for our actions. When you have offended others, kung meron po tayong nasaktan, kailangan po nating magkaroon ng malinis na konsensya sa pamamagitan ng paglapit sa kanila
Kailangan natin maging responsable sa ating pong ginawa. Kailangan nating hingin yung kanilang kapatawaran sa ating pong mga nagawang pagkakasala sa kanila. Dahil nasaktan natin sila, we need to ask for forgiveness to aid or to heal the wounds that we made sa kanila. Okay? And not only asking for forgiveness, but of course, yung tinatawag nating restitution. Ano ibig sabihin ng restitution? Yung, siyempre, kung ano nasira mo, kailangan mong pagbayaran. Kung ano yung nasaktan mo sa kanya, then you ask him or her, ano ang pwede kong gawin para maibsan ang yung sama ng loob sa akin dahil sa nagawa mo. Maliban sa paghingi ko ng tawad sa iyo, kapatid at kaibigan, meron pa akong dapat gawin para matulungan pa kita, para maghilom ang sugat na dinulot ng aking pagiging mayamang o pagiging masungit o yung dahil ako ay ipinahiya kita sa publiko. Ano ang kailangan kong gawin? Ask them. But if, for example, siyempre, minsan may mga gamit sila na nasisira po natin. Halimbawa, humiram tayo sa kanilang bagay. Tapos nung hiniram natin, nasira po natin. Kahit na sinasabi natin siguro may problema na nung pinahiram sa akin, but because sa iyo nasira, kailangan mong mag-take ng action for restitution. Ano ibig sabihin nun? Pwede mong tanongin sa kanya magkano ang dapat kong bayaran. Okay? Hindi naman danyos yun eh. Iba yung danyos. Ang danyos pag nasa isang korte, halimbawa, dahil kailangan mo ayusin at na bisita. Gabang kita na lang adot at tao. Iba ka, magsublin to tulong 6:30. Thank you. Okay. Ngayon po, you need to ask them, ano ang kailangan kong gawin para maghilom ang sakit o ang sugat na ginawa ko sa iyo. Kailangan natin yun, mga kape, in order for us to gain a clear conscience. Hindi po pwede yung pupunta ka doon sa isang tao, I'm sorry, nagkamali ako. Hindi po sapat yon. Dahil nga po, kailangan din natin yung tinatawag na restitution. Yung may gagawin tayong aksyon para matulungan din natin sila na makapag-move on. At ipakita natin yung tinatawag na genuine na yung sisisi. Repentance. Genuine repentance na makahalaga po nun. Dahil marami pong lumalapit sa atin minsan na hindi po sincere sa kanilang pong paghingi ng tawad, and we can feel that. Masisense po natin yun, madidiscern po natin yun. That's why, dahil tayo ay dapat magbigay ng kapatawaran o patawarin natin sila, pinapatawad natin sila dahil totoo naman yung ating pong puso na kailangan natin silang patawarin at naintindihan natin yon. Though if they are genuine, they are sincere or not, kailangan natin silang patawarin kung tayo po yung taong na-offend. Okay? So, pag yung tayo pong mga anak ng Diyos, when we are offended because of their actions that they need to be responsible to because of their actions, hindi na kailangan pang hintayin sila para humingi silang tawad sa atin. As we understand and as we are mature enough to understand of what happened, then kahit hindi pa sila lumalapit sa atin, kailangan natin silang patawarin. Patawarin na natin sila in order for us to have a clear mind and clear conscience toward God, so that we can have that open access when we are praying to God. Tandaan natin to yung sinabi ng Matthew chapter 6 na sinabi doon,
kung tayo po ay nagpapatawad sa ating pong mga offenders, pinapatawad din tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Pero pag hindi natin sila pinatawad, hindi rin tayo patawarin ng Diyos. Kaya we understand that. That's why kahit hindi sila lumalapit sa atin para humingi ng kapatawaran, pinapatawad na natin sila. Pero hindi natin pwedeng ilagay ang ating posisyon sa posisyon ng ating pong na-offend. Okay? Magkaiba po yun. Dahil practice mo na pinapatawad mo na lang sila pag meron silang nagawang kasalanan sa'yo, kahit hindi pa sila lumalapit, huwag natin ilagay yung ating pong pagkaintindi o yung ating pong maturity, the way we understand it, to the people whom we have offended. Kung nasaktan po natin sila, huwag mong isipin na, ay, ganito ang practice ko, kahit hindi na ako lumalapit, pinapatawad ko na lang sila. Huwag mong sabihin yan na ganun din ang naiisip ng mga offenders mo. Ay, opo, yung mga na-offend mo, so to speak, yung ating pong mga na-offend. So, it is our initiative dapat na lalapit sa kanila at humingi tayo ng kapatawaran sa kanila and make a restitution. Napakahalaga po nun, mga kakape. Bakit? Anak tayo ng Diyos eh. We should act different way. We should show a good example to them. Dahil this is our responsibility as children of God to set an example. And yes, yet we are not perfect, but with the grace of God, magagawa po natin to dahil kailangan nilang malaman na tayo ay sumusunod sa Panginoon. And if that thing that we have done to them, or the actions that we take na paglapis sa kanila, hindi natin alam, baka yun din ang gagamitin ng Diyos para sila ay maniwala sa ating pong sinishare sa kanila when it comes to the love of God. Napaka pangit naman na you go to the person whom you have offended, tapos sabi mo sa kanila, mahal na mahal ka ng Diyos, at alam mo, gusto kong iligtas ng Diyos. Maaaring totoo yung sinasabi mo, pero sa isip nila, sino ka ba para magsabi ka ng ganyan? Meron ka pang ginawa sa akin na hindi po tinatama. O diba? So, it will not have effect with those messages or that message that you want to impart to them. Dahil alam nila na meron kang problema sa kanila. Meron silang problema sa iyo. So to speak. So, ibig sabihin nun, kailangan nating magkaroon muna ng tinatawag na clear conscience. Let us have this clear conscience first before we can go to them and we can freely share to them the gospel or the love of Christ that they need to hear, mga kakape. So, ano ang dapat natin gawin pagdating dito? Ito po number 1, identify those whom you have offended. Kailangan nating kilalanin yung mga tao na ating pong nasaktan o na-offend, yung ating pong pinaggawan ng hindi maganda. Alam natin yan. When it comes to offense, when it comes to offending someone, hindi lang po yung pagsasalita po natin, hindi lang po sa pamamagitan ng ating pong mga paningin o yung kung paano natin sila tignan at kung paano sila tratuhin. Minsan, na-offend natin yung mga tao sa ating pong mga aksyon. Yung halimbawa, isipin natin, ano yung aking ginawa sa kanya? Ano yung ikinagalit niya sa akin? Isipin mo mabuti. Hindi po pwede yung basta kung ano yung nagawa ko sa kanya. Pero alam niyo naman na nasa konsensya naman natin yun we can feel guilt. Okay? The guilt in our minds, in our hearts, na meron talaga tayong nagawa sa kanila. Dahil pag na-offend natin isang tao, maramdaman kaagad natin yung barrier, yung tinatawag na gap. Okay? Meron yan
Dahil pag meron kang na-offend na tao, o ikaw ang na-offend, kung ikaw na-offend, if you forgive them, maayos yung pakikitungo mo sa kanila. But if you are the one who offended them, mararamdaman mo yung gap. Dahil titingin ka pa na sa kanila, mararamdaman mo na eh. Eye to eye, mararamdaman mo na, may problema ako sa kanya. May problema ako sa kanya. Kailangan ko ayusin to. So, yung gaining a clear conscience is to remove the gap or the barrier between you and that person. And for you to have that tinatawag na eye contact na mas maayos, na wala pong halong guilt. Yung hindi ka mababagabag o hindi ka nakokonsensya. Dahil, alam mo na kailangan merong tanggalin, kailangan ko mag-take action. Okay, paano? Halimbawa, ano yung mga halimbawa na gawa natin sa kanila na mga kasalanan o yung mga pagkakamali na nagawa natin sa kanila? Ito yung mga katanungan. Isipin niyo mabuti ito. Let us think of these questions na pwede na ito ang ating gamitin para ma-determine natin o ma-identify natin kung ano yung nagawa natin sa kanila. Para mailapit natin sa kanila yung tunay na pagsisisi at may abot sa kanila yung tinatawag na genuine na pakipag-ayos sa kanila with the restitution, na handa po tayong magbayad o gumawa ng bagay para sa kanila, para sa kanilang ikabubuti, para sa iyong kabubuti, para mas maging maayos at may balik yung dati niyong tiwala sa isa at pagsasamahan. Ayun po. These are some questions that will help us to identify kung ano yung mga mali nating nagawa sa kanila. Have you stolen money or other items from stores, from family members, from neighbors, employers, or others? Isipin natin, nasubukan na ba nating nangupit o nagnakaw sa store? Kung ikaw ay nagnakaw sa store, halimbawa, walk-in grocery o walk-in store. Halimbawa, yung business ni business ni Ate Mirna na kasama natin. Mirna Munoz. Meron siyang walk-in store. Walk-in grocery. Okay? So, there's a tendency na matetempo yung mga tao dahil sa mga malit na bagay na nandun naka-display, pwede silang maglagay na lang sa bulsa nila at lalabas sila na hindi magbabayad. So, sa pagkakataon ngayon, if you have experienced that, you went to a grocery store at alam mo kahit napakalit lang na lotion yan, napakalit na baby oil yan, whatever na nakayanan mong itinago, isipin mo. Halimbawa, sa SM, sa Robinson, kailangan mo lumapit sa kanilang management. Ang hirap nun, di ba? So, ibig sabihin nun, kailangan mo talaga mag-take action in order for you to have a clear conscience. Mantakin nyo yon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mas madaling gumawa ng masama kaysa gumawa ng kabutihan. Dahil when it comes to masama, madali po tayong matep ng dyablo at gagawin na lang natin yung bagay na ito saan nasisiyahan po tayo, pero hindi natin naisip yung consequence nito o yung maaaring maging bunga nito. And going to them and asking for forgiveness really take courage. Mahirap po yun. Kaya nga, sa ating pong mga ginagawa, dapat lagi tayong mag-isip. Pakinggan natin ang Espiritu Santo, ang ating pong konsensya, para hindi po tayo makagawa ng bagay na mapapahiya po tayo dahil po sa paggawa ng tama. Okay? Yung paggawa ng tama na nakakaya, yung tinatawag na paglapit sa kanila at paghingi ng tawad. And guess what? Hindi po natin alam kung anong gagawin nila o magiging action nila pag tayo lumapit sa kanila. But if we decided to go to them and ask for forgiveness, kailangan nating tanggapin at isipin, i-consider kung ano yung pwede mangyari.
And we need to accept that. Tayo yung nagkamali eh. Okay. Yung pagnanakaw sa store, yung pagnanakaw sa kapatid mo o sa tatay mo, nanay mo. Wag mong sabihin tatay mo yan, kapatid mo yan, at okay lang. Hindi ganoon. Dapat magkaroon tayo ng tinatawag na abay na lang. I want okay ka, lipas ko pala natin. So kailangan nating tanggapin yung katotohanan na kailangan po nating aminin na kahit mga kabag-anak natin yan o kasama sa bahay, pagnanakaw pa rin yun. Sa kapitbahay, hindi lang po pera ang pinag-uusapan dito pagdating sa pagnanakaw. Pwedeng gamit, pwedeng halaman, o di ba? Ingat-ingat mga kamula dyan. Baka pagpunta kayo sa mga bagay-bagay, sa mga lugar na may gusto kayong halaman, bigla lang yung pipitas. O bigla na lang kayong ganyan-ganyan. Pag nanakaw pa rin yun, mga kamula. Yeah. So, kailangan natin tanggapin yun. Kailangan natin aminin yun. Na pagkakamali yun. We are talking about having a clear conscience. Okay? So, if you want to have a clear conscience, you need to listen to this because this is very important. We need know. This is very important. Okay? And one thing more, what else should we consider na mga tanong? Okay? Ito, have you lied to anyone? Nasubukan mo na magsinungaling? Alam niyo, pagsisinungaling na yan, napakadaling magawa eh. Halimbawa, tataluin ka ng best friend mo. Pare, meron ka bang pera dyan? Sabihin mo kaagad, wala. Kaya alam mo, mangungutang siya eh. Pagsisinungaling po yun, kahit sabihin natin, you are only helping them na hindi sila magkaroon ng utang. Then pag meron kang pera, huwag mong sabihin, wala. Dahil pagsisinungaling yun. Kaya napakahalaga na before we will answer someone of things, sa mga bagay-bagay na gusto na sasagot natin sa kanila, it's very important for us to take a moment to pause. Mag-pause ka muna, tapos isipin mo kung ano ang dapat mong isagot. Dahil napakadali po natin magsinungaling minsan. Minsan nga, tinatanong nila sa atin, kumusta ka na? Ano pakiramdam? Okay ka na ba? Minsan, kahit alam nating hindi maganda yung pakiramdam natin, okay lang ako, I'm healthy, wala akong problema. Kailangan sabihin mo, you don't know. Pag sinabi natin sa kanila yung katotohanan, magkaroon sila ng desire para ipag-pray ka. O di ba? Baka mamaya yung awa na nanggaling sa Diyos mapupunta sa kanila. Kailangan mo ba ng tanggapin mo to, kailangan mo para sa gamot mo, o di ba? Dahil naging honest ka. So, yung pagsisinungaling po, mga kakape, napakadali pong mangyari yan. Napakadali natin gawin yan. That's why it is stated in the 10 Commandments, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Dahil nga mga kakape, yun po ay kasama sa mga bagay-bagay na kasalanan na napakadali po nating nagagawa. Hindi po magaan na kasalanan yung pagsinungaling. Dahil yung pagsinungaling na yan, pag sinabi natin kasing pagsinungaling, kasama doon yung cheating eh. Yung pandaraya. Dahil maraming namamatay dahil sa pandaraya, alam natin yan. That is lying. That is cheating. So, pag-usapan ulit natin to bukas mga kakape, pagpatuloy natin to dahil this is very important for us to learn. Though may mga napag-aralan na natin yung mga nauna pang mga lessons natin patungkol dito, but this is very specific para maisip po natin yung mga nagawa nating offense sa kapwa natin na kung saan kailangan po nating ayusin. Okay? So, maraming salamat mga kakape. Pag-aralan ulit natin to at pagpatuloy natin bukas. At subukan po natin bukas if we can do it 5 o'clock. Okay ba sa inyo yun? Bukas lang muna. Sunday dito. Alas 5 natin sisimulan yung ating pong devotion.
Kasi pupunta pa tayo ng church, to teach Sunday school, and of course, para mas maaga na rin. If that is okay to you, okay, so tayo ay manalangin na. Dakila ng Diyos, maraming salamat po for your love. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagtuturo sa inyong salita. We pray, Lord, that you may please help us, that you may please remind us about this lesson na aming pong naumpisahan. Maraming salamat po, Panginoon. Again, please give us your grace. Huwag mong hayaan, Panginoon, na kami po ay magsawa, pero lalo kaming magkaroon dapat ng desire para matuto pa ng iyong salita. Because your word really is very important, essential in our lives. Maraming salamat po, Panginoon. Bless all the birthday celebrants and those who will celebrate the anniversaries today. We thank you very much, Lord. We ask all these things in Jesus Christ's name. Amen and amen. So sa lahat po ng mga mag-birthday, happy birthday sa inyo lahat, mga birthday celebrants, and to those who will celebrate the anniversaries. Happy anniversaries to all of you. Happy birthday, Happy birthday kay Patrick Corpus, kay Erlinda Garcia, kay Aileen Michelle Reynold Valenzuela, kay Ritza Tatchard, kay Eric Domingo, kay Rene Castillo, kay Romer Castro, kay Mayra Asuncion, happy birthday, kay Romelin Piedad, and of course kay Myrene Andres Malvar. Sister Myrene, happy birthday sa inyo. Yes, thank you very much, Don Dan El Agawang, Mary Joy Samulod Minoro, maraming salamat. Kay Manang Margie Aglipay, kay Uncle Andy Ramos, Manang Myra Munoz, and to all our friends there, kay Grami Karame, and of course shout out kay Markin Calano, Gasadiras, and of course kay Ma'am Dakutan, and of course kay Angel Dumlao. Maraming salamat. Sir Nilo Luis and Marcelino Gutierrez, maraming salamat, brother, and to all our kakapes who are watching right now. Charles Caloya, good morning, dyan sa Pigdig. Thank you very much for joining us live. sana'y marami pang birthday ang okay. Happy Tama na natin siyagan mo. Dari kapis. maligaya Hindi kung saan dari kapis na ito yung mga arabinin kastoy. Oh, sige. Bali sa ginim na puro. Sige. Ginim ko. Sige, okay, so panahon na para magpaalam ang iyong lingkod, si Brother Rafi. Maraming salamat kay Lola Lourdes Alonso. Ayan, happy birthday sa inyo, Lola Lourdes, from Kas Jeff Alonso. Okay, so panahon na para magpaalam po ang ating pong lingkod, ang inyong pong lingkod, si Brother Rafi Sigagod Paeng, na lagi nagsasabi sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, unahin natin ang Diyos. God first. Amen. Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. God bless you all. Mabuhay, aloha, and pakita. Uncle Vincent is here. Okay, so I love you all.